Welcome to the new episode of Unfiltered. Musta kayo? Kamustahan muna tayo. I'm okay. Si Flexi Muse, musta ang benta? Galing na-plug yung Veximis. Okay po siya. Okay po ang sales today. Sana bukas doble po ang sales natin. Grabe, itong dalawang to mag-partner to eh. The next grab po yan. The next grab. Ikaw, musta? Pogi pa rin, syempre. Given. Since birth. Ikaw, Mizar, musta yung mo? Okay lang ba i-share? Yung nangyari Hindi po. Hindi alam ng nanay ko, pero okay lang po ako. Okay ka lang. Okay naman. Okay naman po. Ikaw, Kat, grabe yung picture ni Kat dun sa... very sexy dun sa... Saan galing nun? Birthday ni Cody. Regalo. Ay, sa Ninong. Cody! Ninong. Nike Air. Hyperuse. Hyperuse. Ayan. Okay, so anyway, pag-uusapan natin today's emotions. Kaya ako dala to kasi ang gagawin natin is magbibigay ako ng mga insights about emotions and then pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin kung ano yung mga, may insight ba si Miss Kat doon. So, ang question kasi is how can emotions negatively impact our decision making and how often do we face consequences because we let our feelings guide our choices. So in short, meron na ba kayong mga desisyon sa buhay nyo na pinagsisisihan nyo dahil emotional kayo nung ginawa nyo yung desisyon na yun? Wala. Grabe. Tapos ang podcast. Okay? So doon tatakbo yung topic natin. Ano ba yung factor ng emotions when making decisions? Kasi parang yung trending ngayon, 'di ba, si Ryder, sino na yun? Si Tell Me. Si girl, si Tell Me Why. I think yung decision niya na yun, yung nangyaring incident na yun, it was based 100% sa emotions. Ano masasabi niyo dun sa incident na yun? Ano ba nangyari? Ako since nagmamotor ako, yung road is rough road. So given na yung pickup, alam naman natin yung pickup patagtag. So mabagal si kuya na naka-pickup. Ngayon sila is nagmo-motocross yata sila, yung mga adventure bikes. So nabagalan si ate sa kanya based sa video na napanood ko. Umovertake siya sa right. Ngayon si kuya naman naka-pickup, pa-right rin kasi yung road pa ganun. So muntik silang magsagian. And then doon na nag-bad sign si ate girl, nagalit siya. And then hinintay nila doon sa tulay kasi may parang tulay na sa bandang dulo. Sino nagkanta yung motor mismo? Oo, hinintay ng mga nakamotor si kuya. Ewan kung sinadya nilang hinintay or talagang nagpahinga sila. Pero nakita ulit sila doon. Doon na binabaan nung naka-pick up si ate girl. And then based sa nakita ko sa social media, akala ni kuya lalaki siya. Kaya siya bumaba. Tinanong niya, ano problema mo? Bakit mo ako binabad signan? Sabi niya. Nung nalaman niyang babae, hinayaan niya na. Umalis si kuya. Parang maalis-alis. Pero nagsasalta kasi si Yana. Hindi, yun yung statement niya sa social media. Nung nakita niyang nung nalaman niyang babae yung rider, umalis na siya. Hindi niya na pinatulan. Ngayon, si ate girl ata, maraming hinaharap na charges, lalo na si LTO. Sorry, may charges mo. Oo, pinapasurrender yung lisensya niya yata sa yung motor na gamit niya. Yun ba yung lumalabas na ngayon na parang sabi nila pag may mga violations caught on cam, wala nang hearing, huli agad? Meron, di ba? May lumalabas na ganun. Actually, yung mga motovlogger na nagvo-vlog tapos na mahagip yung speed. Kasi di ba dito ang GoPro. So yung mga nagmo-motovlog tapos nasa expressway, pag lumagpas sa speed limit, nakita ng LTO yung video niya, matik papadala na sila letter sa bahay niyo. Marami nang nasampulan diyan eh. Nakalimutan ko na yung mga Anyway, kung titignan natin yung incident na yun, parang sino dito sa inyo yung na-experience yung gano'n, yung sa galit nyo? Or di mo na medyo natapakan yung pagkatao mo? Di ba na nag-bad finger?
Sino dito yung may mga ganong experience na nagdesisyon ka tapos pinagsisiyan dahil sa galit? Ikaw nagda-drive ka eh. Ito, driver to eh. Driver na ngayon. O tayong driver marami, actually, sa kalsada. Nalala ko nga po yung pag sa daan, sabi ni kuya ko before po ako magkaroon ng sasakyan, sabi niya, doon masusubukan yung pasensya mo sa daanan. Kasi minsan nasa tama ka or tama yung ginagawa mo. Tapos may mga iba na nawala doon sa tamang gagawin or sila pa yung mali. Sila pa nga yung galit, kuya. most likely sila pa yung nagagalit, sila pa yung bumubusina. Tapos nalala ko, nakwento ko to sa inyo kahapon, kuya. Oh. Yung nag-cut po siya. Sa session po yun eh. So, papunta na pong Abano, biglang nag-cut sa harap ko po. Tapos, ayun, talagang galit, busina. Tapos tapos talagang galit na po eh. Sabi ko, parang, bakit kaya ako nagkaroon ng ganong outburst ng emotions? So, nung after po nun, so alis na. Pagsara po nung bintana, boom. Tapos worship song po yung nagpe-play dun sa... Sabi ko, mali yun ah. Sabi ko parang, grabe po yung reflection ko nung araw na yun na, dapat di ako nagpapadala sa mga ganong instances. Kasi, ako rin po yung talo sa akin, yung stress. Diba? Tapos ako pa yung nagalit, ako pa yung problema, parang ganun po siya. Di ba parang yung incident nung last, hindi ko pa napanood niyo yun, yung road rage na may Sa Rizal. shootout? Sa Rizal. tama. Oo. Oo, doon. Kasi talagang pag sa kalsada, tapos nagsimula na yung emotions, galit. Doon nagsisimula yung road rage. Doon na. Hanggang sa yun. Doon na pala yung huling hininga ng isa. Di ba? Dahil lang sa galit, no? Dahil sa galit, tapos natamaan pa yung wife po ata nung mismo naglabas ng baril. Alam ko, tinamaan niya po yung sarili niyang asawa. Yun po ata yung example ng emotions na dahil sa syempre, decision niya. binubugbog na siya. Ngayon, syempre, siguro dahil wala na siya magawa, nilabas niya na. Di yun, Sadly, nagpapatok ang na siya. tinamaan pa. Marami siyang tinamaan Tinamaan actually. So may namatay, di ba? Yun, yung rider. nasa harap niyang rider. Harap-harapan. Tatay nung isa. Grabe. Saka yung... sige, Ay, go po muna. Iba yung magtatanong ako eh. Go. Ayun, hindi, yung parang... Yung pinag-uusapan kasi natin, more on sa... Tawag dito sa daan eh, sa road eh. Pero, di ba, lahat tayo may mga relationships tayo. For example, si Kat. Dalawa kami. Hindi, tatlo ba tayong kasal? Tatlo. Ayan, so... Gaano ka-dangerous yung making a decision using your emotions pagdating sa relationship. May mga nasasabi ka na hindi mo dapat sinabi. May mga instances ba kayo na gano'n ni A-Dog? Si Irog, shoutout! Shoutout sa'yo. Hindi, siguro nung mga, syempre, first years of marriage, parang pareho kasi kayong nangangapa. So, syempre, kapag before marriage kasi, kapag may mga nabanggit ka, pwede mo pang habulin kasi hindi naman kayo kasal eh. Pero kapag kasal na kasi kayo, hindi mo na parang mahirap siyang i-mend. Kasi, kunyari yung hiwalay na tayo, gano'n. Paano kayo maghihiwalay? Kasal kayo, gano'n. Parang may mga instances na nag-aaway kami, gano'n. Syempre, baguhan pa lang kami. Meron yung mga times na nasasabi mo na, lumayas ka na dito, ganyan. Tapos lalayas talaga siya. Tapos ngayon, umalis talaga siya. Ganon. Oo, syempre out of emotion, syempre nakapagsabi ka ng mga na umalis ka dito, di kita kailangan, ganyan. Pero at the end of the day, bakit ko nga ba sinabi yun? Tapos sama nga yun na out of your anger, out of yung mo, nung time na yun, parang sana kung pinalipas mo siya konti. Siguro hindi mo, medyo na-filter mo yung mga nasabi mo na napag-usapan nyo pa yun lang naman sa ngayon na. Wala Long way pang to go. masyado, oo. Pero yun, learning pa rin kasi pang ilang years pa lang kami. 22 years. Mas matanda. Hindi, parang magta 10 years na kasi kami. Pero nung mga early years, ganun kasi kami mag-away. Talagang umalis ka dito, ganyan-ganyan. So ngayon, medyo nagli-learn kami. Wala naman nang umaalis sa bahay ngayon. Wala nang napapalayas. Oo. Kasi syempre, oo. Pero kasi parang sa relationship, the more na mas familiar kayo sa isa't isa, the more na
mas komportable kang i-burst yung emotions mo. Kasi compared, kunyari, nanliligaw ka pa lang, hindi ka naman, Galit agad. di ba yung, bakit late ka? Ganun, Nagagalit agad. Di ba? Sa inyo, sa context nyo na hindi pa kayo kasal, sigurado ako maraming times na nagdesisyon kayo na gamit yung emotions. Ako, mostly sa aming dalawa, ako yung ganon. Tapos, kasi sabi nyo, parang dahil siguro comfortable na nga kami. So ako, sobrang aminado naman ako, mapanakit akong magsalita talaga sa kanya. Pero, parang at the end of the day, sinasabi ko naman na hindi ko minimin yung mga sinabi ko out of emotions. Lang siya, out of anger. Ganun lang. Tapos, ngayon medyo nung mga past few days, weeks, ganyan, medyo nagkakasabay kami ng emotions. So pag galit ako, galit din siya. Pag galit siya, galit din ako. Ganun lang nagpapatalo sa amin. So medyo rocky yung status namin before. Pero ngayon, umokay naman na kasi nga napag-usapan namin na hindi porket comfortable tayo sa isa't isa. Gagaywin na natin, like parang makakasanayan natin na saktan yung isa't isa with words, ganon. So, ngayon, medyo inaayos naman namin siya. And feeling ko naman, naayos na. Pero yun talaga yung bad sa amin, lalo na sa part ko. Kasi, yun nga, dahil comfortable kami, sobrang, kapag galit kami, sir, Walang filter, di ba? Yun galit unfiltered talaga. Oo, talagang, hindi pwedeng hindi kita masaktan. Ganon. Pero, mali siya. Mismo. Ikaw, CJ, bago pa lang di ba? Bago pa lang ako. Months pa lang ba kayo? Honeymoon Months pa lang stage. po. Honeymoon stage. Pa lang po eh. Siguro yun yung pag late ka, okay Okay lang ano yan. nangyari sa'yo? Kamusta? Okay lang yan. Ba't na late ka? Kumain ka na. Ganun pa lang po eh. Actually, pero sa tagal po namin nagdi-date, nag-usap, tapos naging official lang po. Yung emotions, ang dali po siyang maka-affect sa amin. Lalo pag pagod. Pareho po kaming pagod eh. Lalo po sa akin, guilty rin po ako kasi din eh. Na most of the time, dahil sa pagod, dahil sa emotions, nadadala ko po yung galit ko sa kanya, yung words ko, gano'n po eh. Lalo po pag galing po tayong coaching, grabe. Oo. Yung pagod Dadala ko po mo sa dadala mo hanggang pag nag-uusap na po kami, parang sasabihin niya na lang po sa akin, hindi mo ako estudyante bakit mo ko pinapagalitan? Parang gano'n na po eh. Pero dahil nga po dun sa pagod, and dun po ako nagiging guilty kasi sa mga days na yun, instead na mas maayos ko po siya kausapin, mas nagagalit, alam niyo po yun, mas madali pa siyang ma-offend dahil kahit mga small words lang po eh. Diba? So nahihirapan po ko i-control yan. Puti na lang po, patient po siya. Ngayon, ewan ko, pag medyo tumagal na. Sipin mo, dalawa kayong Pagod, galit. warrior, no? No. Pero nakokontrol naman po namin sa ngayon. Actually, nag-work po through constant talagang communication na po. Kasi intindihan na pag pagod siya, bigyan mo ng space. Pag pagod ako, bigyan natin ng space. Tapos mag-usap tayo pag yung emotions pareho nag-set na. Ganyan po siya. Ngayon. Pero looking forward na po kami dun sa mga away na malala. Kasi feeling po namin, pag dumaan po kami dun, okay na tayo. Nalampasan na natin. Ganun po siya. Ikaw, Sammy Boy. Ako, may level na paggalit ako, yun, masakit din ako magsalita. Yung mga tipong hindi magunok. Oo. Tapos, pag yun na sa peak na ako, yun na, tatahimik na lang ako. Kasi ayaw kong magsalita na kinabukasan, pagsisihan ko. Kasi, City Sai kasi, yung asawa ko, siya, talagang rat-rat. Oo. Nagtrak siya sa'yo. Shout out sa'yo, madam. Oo. Ngayon, kung sasabayan ko yun, walang mangyayari kung pares kaming magpapang-abot. Kaya, hintay ko siya tapos pag kumalma, doon ko siya kakausapin. Kasi kung pares kayong galit, ganyan, salita, walang mangyayari. Baka kung saan pa mapunta, di ba? Oo. Kaya mas maganda, pakalmahin niyo muna lahat, saka kayong mag-usap. Sabihin mo yun sa jowa ko. Kasi totoo yun, yung naalala ko si Pisol yung yung sabi niya, yung words lumabas na sa bunganga mo, there's no turning back. And minsan yung words para siyang, alam mo yun, para siyang missile na pag tumama sa isang lugar, talagang wasak. Ang problema ka, kunyari, let's say for example, sa mga magulang natin, di ba? May mga times na, aminin na natin, nakakapikon na talaga eh. May mga times na nakakapikon yung mga magulang natin. And then, may mga nasasabi ka na salita na hindi mo na maibalik.
Buti sana kung nilabas mo yung words na yun, tapos medyo naiilagan ng nanay mo, uy, hindi ako tinamaan doon. Hindi siya. Pero hindi eh. Ito yung mga words na hindi ko alam. Mga true story to na mga yung wala kang kwenta. Sabi nga nila, words can kill, di ba? Oo, lalo na pag talagang, kunyari anak mo, di ba? Sa galit mo, sinabi mo, wala kang kwentang anak, wala kang silbing anak. Hanggang pagtanda niya, babaunin niya yun. Totoo. Mostly ng mga suicides, di ba? Parang Dahil po dun. dahil doon, yung mga nagbe-breakdown talaga, yung mga medyo nagkakaroon ng problema sa utak. Nag-start lang sila sa mga maliliit eh. And sadly, nag-start siya sa mga words. Yan. So, segue tayo. Ito yung first insight natin about emotions. Sabi dito, emotions are real, but they're not always right. Tama po. Diba? So, ibig sabihin, sometimes, kino-confuse kasi natin yung what we feel and what is wise. Diba? Let's say, for example, nagalit ka. Hindi dahil nagalit ka, it means that you're justified. Tama? Tama po. Parang di ba sabi nga nung yung barbero ko, kung sinong galit, siyang tama. Siya yung di ba? tama, di Di ba? ba sabi nila? And it doesn't, hindi siya totoo. Hindi dahil galit ka, ibig sabihin ikaw yung tama. Di ba? Or, doon tayo sa relationship, just because you're in love, it doesn't mean you're in the right relationship. Tama, di ba? Sinasabi nila, di ba? May mga narinig nyo na to, galit ako, kaya ako nasabi yun. Di ba? Kaya ako ginawa yun. Or, masaya kasi ako kaya sinundan ko yung puso ko. Di ba? Yung ako for me hindi ko kung agree kayo, pero ang pinaka pangit na advice ng mundong to is to follow your heart. Tama po. Di ba? Kayo, ano ba? Agree ba kayo doon? Follow your heart? Dapat may katuloy. Ako may pa. Tama po. Ano ba yung sa'yo, Kat? Follow your heart with arms. With some brain. Oo, mismo. Kaya sabi nga nila, don't think using your heart because it doesn't have a brain. Di ba? Kasi madaming times na yung sinunod mo yung puso mo, tas at the end, nagsisi ka, ba't ko ba sinunod to? Kaya sabi ko kanina, hindi dahil masaya ka. Ibig sabihin, nasa tama kang relationship. Sabi nga, di ba, kalimutan ko yung verse, pero Jeremiah something. Sabi, the heart is deceitful above all things. Who can imagine it? So why follow it? Di ba? Kayo ba, may mga past relationships ba kayo na masaya ako dito, kaya sige, siya na yung forever ko, siya na yung Mr. Right. Tapos sinasabi na ng mga kaibigan mo, for example, uy, wag yan. Parents nga di ba actually? Ayun. May mga ganun ba kayo? May mga relationships ba kayo in the past na pinairal nyo yung mga puso nyo, tapos at the end, parang nagsisi kayo, ba't ko ba sinagot to? Or ba't ko ba niligawan to? Ako marami, pasaway ako noon. Talagang, gusto ko may kadate. Gusto ko may jowa, gano'n. Pero, yun, hindi nag-grow kasi yung relationship, hindi healthy. Hindi seryoso. Di ba? Parang yung sabi nga pastor din namin na hindi mahalin mo siya. I mean, hindi mo siya dapat Teka lang. Sige lang. Kat, ano sa inyo kasi? Mahal mo na, ba't Adan? Wala ka nang magagawa. Hindi, yun, mahal sa kapinili. Oo. Ano? Mahal sa kapinili. Iba kasi yung mahal lang, oo. Ba yung pinili mo? I choose to love her. Pag I choose to love her, gaano man ka-wavy yung relationship nyo, gaano man ano man mangyari sa inyo, kasi yung love mawawala yan pag tumagal ng tumagal. Pag tumagal na yung relationship nyo, hindi na parang honeymoon stage. Lagi na nag-aaway, hindi na yung mga problema. Ngayon, pag you choose to love her, siya at siya pa rin yung pipiliin mo. Pero kung mahal mo lang siya, pag nawala na yung pagmamahal, ano na mangyayari, di ba? Mismo. Kayo? May mga, or hindi, sabi na natin, hindi na sa mga relationships. Let's say, for example, yun nga, yung galit ka, tapos feeling mo ikaw yung tama, tapos pinipilit mo.
Guilty pala ako lagi. laging Yun, galit. yun kasi talaga yung personality ko, sir. Relationship, friendship, family. Lahat talaga ako, anong tawag doon? Sobrang nalilid ako ng emotions ko lagi. So, feeling ko pansin nyo din yun. Basta gano'n yun ako eh. Oo. Yun, sa aming magjowa, pag may isa lang akong hindi nagustuhan, galit talaga As ako in? sa kanya. Opo, sir. Oo. As in talaga. Pero pag gano'n naman, kapag hindi ako tinutoyo, mabait naman ako. Pero hindi ba eh. Hindi lumayas ko sa harapan ko. Ganun talaga. Alam mo Tsaka, ba? tsaka yung relationship nyo kasi mas matanda ka Mas matanda po ako. Ganon. Tapos, parang lang, kagabi, sabi ko, kasi po, may ginagawa pa ako. Tapos sabi ko, lutuan mo ko ng hotdog, ganyan. Tapos, hindi niya ako nilutuan. Tinulugan niya ako, sir. Nagalit talaga ako. Ginising ko siya hanggang makapagluto siya. Ganun ako kagalit. Hindi ka matutulog ngayong gabi. Kailangan lutuan mo ako. Ganun. So, parang feeling ko may part na toxic talaga akong tao. Pero, yun, sinabi ko naman sa kanya, hindi magbabago. Pero yun. Yung sa inyo, Kat, kasi pag ini-imagine ko dati yung relationship ni Kat sa ni Adong, kasi nakasama ko tong dalawa tong alpha eh. Yun yung sinasabi ko na laging clash yan. Tsaka Paano nyo na-work? sa amin kasi nga, since parang dominant kami pareho, parang minsan, ako kasi, hindi ako yung palatatak. Talak. Talak ba? Palatalak. I mean, yung Palasuntok. Physical. Nananakit ko. Hindi. Pag ako kasi, mas tatahimik na lang ako. Yun yung ugali ko kasi. Kasi nga emotional ako. Yun naiiyak na naman ako. Ala. Hindi kasi ganun ako talaga. Parang hindi ko kaya na makipagsabayan. Di ba yun yung ko? So, ang akin, ako yung taga-receive lagi. Dominant ako sa decision making, ganun. Pero kapag dating na sa argument, hindi ako yung mas mataas. Parang ako yung talagang sasaluhin ko lahat ng sasabihin niya, ganun. Kaya yung sa ganyan, sa akin baliktad, ako yung hanggang ngayon may scars pa rin. Tanyo! Oo, kaya baliktad sa akin. Hindi lang sa relationship, pero pati yung mga friends, sa family, sa mga nakasama sa life, ganun. Ako talaga yung may mga scars na may nasabi sa akin. Ganun, oh my God, I'm crying! Miss Kat, meron ako sebo di macho. Pampalis ng scars. Oo. Yun, kaya totoo yan, nakapag galit kayo, pag galit tayo, wag tayo yung parang kasi meron talaga yung maiiwan at maiiwan kang sugat sa Bit-bit mo. someone na pinagsabihan mo. Like, kunyari yung teacher ko na lang noon, sinabihan ako na parang hindi ako parang yung mga HRM daw kasi, hindi pala teacher, like, nanay ng friend namin, ang mga HRM daw, tagapaghugas lang ng pinggan. So hanggang ngayon, dala ko yun, parang, HRM lang pala kinuha ko. Ito lang pala yung, parang Hanggang mga ngayon ganun. may Oo. effect siya. Oo, may effect siya sa akin. So parang, I don't know, but that's the Oo, hindi, pero totoo naman kasi talaga yun. Hindi mo talaga alam yung impact ng mga decision mo out of your emotions sa ibang tao. Di ba? Let's say, for example, yung parang kay Miss Kat, di ba? Parang, ang tagal na nito, pero andun pa rin yung mga scars eh. Ibig sabihin, mga words yun na talagang hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap. Di ba? Saan na nagsimula yun? Di ba? Because someone decided using his emotions. And yun yung epekto sa, di ba, sa isang taong yun. Naalala ko nga po yung sa coaching na parang seminar na pinapanood po namin. Oo. Yung bata daw po, pag nagsa-start yan, dalawa po yun na-experiment nila. Yung isa, puro negative ang fini-feed sa kanya na hindi siya marunong mag-ganito, hindi siya marunong mag-ganyan. Tapos itong isang bata, puro positive naman. Nung lumaki po sila pareho, parang ilang years lang po at tinake nila. Toddler stage po eh. Tapos eventually, nagre-reflect na po agad yung mga words na nilagay niya. So una, hindi siya makabasa ng maayos dahil yun yung fini-feed mo sa kanya.
Then susunod yung bata na to sobrang full of confidence kasi Mismo. binibigyan mo siya ng positive words. Ganun po siya kabigat eh. Pero nga po yung sa Bible, yung the tongue is so powerful na it can bring life or give life. Or it Life can- and death life is and in the death. power of your tongue. Ganun po siya eh. Totoo yun. Kasi let's say, for example, parang ang dami na nito yung mga naririnig natin sa mga nanay, for example, ang tanga-tanga mo, ang bobo mo. Tama po. Ang bigat po nun. Habang lumalaki siya, yun yung, shucks, tanga ako. Hindi ko kaya yan, tanga ako eh. Oo. Unconsciously, yun yung nagiging, nade-develop nila na mindset. Yung sinabi nung magulang dun sa anak. And take note, nung sinabi ulit nung nanay yun, I believe it is not out of wisdom eh. Out of emotions ulit. Tama po. Diba? So nakita natin kung ano yung danger and tanggapin na natin emotions, lahat ng mga emotions natin, it's very powerful. Pero it's poor in making decisions. Tama po. 'Di ba? Yung galit ka, sumigaw ka. 'Di ba? Or yung galit ka, nakipag-away ka, bang. Or yung masyado kang masaya, umuo ka agad. Tama po. Emotions din 'yan eh, 'di ba? Dahil Positive po yan. siya na, "Uy, sige po." Pero later on, na-realize mo, ba't ba ako umuo? Out of excitement na Di ba? po. Out of excitement. Tama po. Ganun po. Di ba? So, yung emotions talaga, it's very dangerous. Kailangan natin siyang ingatan. So, second insight. Emotion-driven decisions often feel good now, but cost us later. Di ba? In short, yung mga emotion-driven na mga decision natin ngayon, sa una maganda. Sa una masarap. Nailabas mo yung galit mo, nailabas mo to, nailabas mo yan. Pero ang effect niya, later na. Di ba? Let's say, may after effect yung emotions. Di ba? Parang sabi dito, think about the last time you bought something. You know that? Think about the last time you bought something out of emotion. Out of pressure. Di ba? Sino dito mag-a-agree na maraming Pilipino ngayon, ang baon sa utang, hindi dahil nag-loan sila ng kailangan nila, pero nag-loan sila ng gusto lang nila. Sa rason na emotions, I want to prove something. Di ba, bibili ako nito. Kasi meron siya nito. Di ba, alam mo yung joke lagi nun, yung magkapit-bahay, tapos yung isa yung gitera, yung nakita niya, bumili yung isa ng gaming chair. Siya rin, bili ng gaming chair. Tapos bumili ng naglagay ng aircon yung isa. Diba, lagay naman ng aircon. Yung isa bumili ng electric chair. Siya din bumili ng electric chair. Diba, joke to, pero totoo eh. Meron tayong mga purchases sa buhay natin na hindi natin kailangan, pero binili natin out of emotions. Sino dito yung may mga ganun? Isa ako. Yung kotse ko ngayon. Di ba? Bumili ako ng isang bagay na hindi ko kailangan. Bakit hindi ko kailangan? Kasi may kotse naman ako eh. Baka nga po. Pangalawa na. Working naman yung kotse, wala namang problema. Di ba? Pero dahil sa emotions, naglabas yung kapatid ko ng sasakyan. Parang ako din dapat. Di ba emotions yun? Parang, Emotions tama. hindi ka na nag-isip, dapat ako rin. Ang ending, nag-away kami ni Eunice dahil dyan. Kasi gusto ko masunod ako. Naging okay naman kami, pero I suffered the consequence daw. Kasi bakit? 27 plus. Binabayaran. Saan sana napupunta yung... Tama po. Di ba yung 27? I remember si si Andy Stanley. Sabi niya, every one of us, we want to live a life with fewer regrets. Di ba? Kaya nga sabi niya, in making a decision, number 1 daw, you have to be honest to yourself. Ba, kunyari mag-enter ka ng relationship, you have to be honest to yourself. Bakit siya? Kasi ang problema sa atin minsan, pag gumagawa tayo ng decision, lalo na kung gusto natin, kahit alam mong mali, pero gusto mo, ang galing mong maging salesman eh. Sa sarili mo. Di ba yung kunyari ako, hindi ko kailangan ng kotse, pero sinesales ko na yung sarili ko. Yung sales stock. Di ba? Yung mga tipong pag-upo ko ng Vios Sam, parang, di ko naman pinapansin dati, parang hirap nito. Oo, nagka-problema yung Problema yung sasakyan. Di ba yung pag-upo kong ganun?
Sikip! Naghanap ng problema. Tapos paakyat kaming ganun. Bagal naman. Alam mo yung ganun? Kaya nasabi nila, if before you make a decision, you have to be honest to yourself. Bakit mo siya gagawin? Bakit ka magagalit? Be honest to yourself. Ba't nga ba ako magagalit? Ano bang ginawa niya? Tama. Di ba? So, agree lahat. Di ba? Na yung mga initial emotions natin, masaya sa una, may release sa una, pero later, yung consequence. Dito may mga experiences or insights regarding. Ako sa motor. Ayan. Yan. Hindi naman kailangan palitan yung ganyan. Pero dahil nakita ko yung barkada ko nakaganon. Hindi, sira na yung akin. Sira na. Wala na, hindi na gumagana. Pero gumagana. Yan, hanggang sa palit ng pinag-awayan na rin namin ni Tisay. Mismo. Ito, sigurado to. Guilty rin to. Kayo, Mizar. Ako po, siguro sa pagka-fangirl ko. Diba sobrang fan po kasi ako ng SB19. Tapos, pag umattend ka ng concert, hindi naman required na may light stick ka, hindi naman required na bumili ka ng mga photo cards. Pero dahil feeling ko, ang saya-saya nila pag may hawak silang light stick, bumili din ako para sa sarili ko. Ngayon, hindi ko naman nagagamit. Minsan na lang, para lang may use siya, pag brown out, yung light stick yung ilaw namin. Pero ganun, parang, alam ko namang hindi ko siya kailangan. Pero dahil nakikita ko na parang, ay, pero ang ganda naman nilang umattend ng concert na may light stick. O, bibili din ako ng akin. Tapos ngayon, may recent purchase naman po ako. May bago akong group na fina-fan. So, out of fangirl talaga ako. So, nagpa-fangirl ako sa 17. Wala naman pong concert na darating. Tapos, wala lang. Dahil nakikita kong may mga light sticks siya. Bumili ulit ako ng light stick ng 17 naman. Hindi ko lang kung saan ko gagamitin. Pag brown out, siguro. Pero Based on ganun, emotions sir. lang. Apo, pero masaya ako. Pero ngayon, parang inisip ko, sayang 3.5 yun ah. Parang sana pinambili ko na lang ng upgrade ng something, mga ganun. Ako yung nakikita ko, yung strategy ngayon. Kunyari sa cellphone, Apple. Di ba? Yearly, meron. Kasi yun ang tinatarget na yung emotion mo, ma-excite. Kasi pag na-excite ka, uy, bagong feature ba? Eh, di ba, yearly nagpapalit yan. So, yung binili mo ngayon, luma na next year. Luluma ng luluma. Kaya bibili ng bibili. Feeling ko lahat ng tao guilty nun. Sure ball. Tapos alam mo minsan yung pag na sales stock mo na yung sarili mo into something, ang nakakatakot yung sarili mong kasinungalingan, pinaniwalaan mo na. Tama. Di ba yung mga tipo mo yung kunyari yung cellphone? Di ba? Alam mo naman sa sarili mo na yung iPhone 15 at 16, wala namang pinagkaiba. Na sobrang solid na talagang bibili ako. Pero dahil nga binili mo na siya, sabihin na natin pride, ba't mo, di ba may mga ganun tayo, ba't mo binili yan? Parehas lang sa 15, mas mura pa. Ikaw naman, di ba? Dahil gusto mong depensahan yung alam mo sa sarili mong mali mong desisyon, yung sarili mong kasinungalingan, pinaniwalaan mo na. Di ba? Hindi tinan mo to. Tinan mo yung camera. Defend pa. O di ba mas grabe yung saturation. Yung mga ganon. Di ba? Kayo, Miss Kat, may mga purchases ka ba na out of emotions lang? Hindi, kuripot ako eh. Kuripot ako. Oo. Talaga ba? Talagang... Oo. Maano ako sa money. Pero, siguro pag yung emotion, ano ba? Like, kunyari kasi, pagdating kasi sa mga bata, hindi ko matipid. Nanay na nanay. Hindi katulad nung sa birthday, like, hindi naman necessarily na kailangan namin ipag-celebrate si Cody. Pero dahil gusto ko na ma-feel niya na importante siya, ganun. Pak! Nalabas ako ng pera. Pero, hindi ko naman sa nire-regret. Pero, syempre, naiisip ko rin na pwede ko naman i-celebrate ng simple. Pero, out of syempre, sa ko lang, para sa mga kids. Kayo din, feeling ko si Eunice yung ganun. Oo, ganun din. Tsaka, okay lang naman yun. Magbe-base ka lang naman lagi sa motivation mo eh. Kasi, kunyari, nag-shift na yung motivation ni Kat. Emotion at play. Let's say, for example, hindi, dapat maganda to kasi para makita nila. Yun, mali na yun. Para malaman ng tao na ganito kami, na kaya namin to. Yun, dun madalas kang magkakaroon ng pagsisisi. Tama. Pride.
'Di ba? Kasi pride. Pero yung out of your emotion, yung love na dapat gusto ko memorable yung birthday ng anak ko kasi para sa kanya. Well then good. Pero pag yung motivation mo na is para makita ng tao, kasi yung kaibigan ko nag-celebrate din siya ng ganito, dapat ako din. Wala na. Talo ka na. Diba? Ikaw, CJ? Ako po. Ito, napapanood niya po ako ngayon eh. Ito, guilty na po talaga ako. Sino ba yan? Napanood mo ako ngayon, alam mo na to. Pinaka-luho ko po talaga, sapatos. Grabe po ako magsapatos. Actually, pag nakita niyo po yung sa bahay, yung bago ko pong sapatos, mapapatungan lang po ulit. Patong. Iba-iba naman po. Minsan nga pare-pareho lang po eh. Tapos ang tanong po sa akin ng girlfriend ko, ilan ba paa mo? Sa akin lagi. Octopus ka ba? Lagi pong ganun eh. Grabe po ako alam niyo po yun, pag nagsuscroll po ako sa social media, tapos nakakita, parang bagay ito dun sa pantalon ko ah. Parang may t-shirt ako pwede dito. Yung outfit ni ganito, maganda. Ganun din po eh, comparison eh. Diba? Pag nakita ko tong parang, ay okay ito ah. Yun na po agad. Send na po agad. Di ba? Bibili na po ako agad. Yun po yung pinakaluho ko na nagiging problema po namin ngayon. Although actually yung sinabi niyo po na hinahanapan mo ng ng rason para i-defend yun. Sinasabi ko, hindi yung inner child ko kasi binibigyan ko na. Hinihil. Sabi niya, ilang taon ka na naghihila. Sabi niya sa akin, grabe po. Yun po yung sa akin, sa sapatos. Pero actually, totoo nga po yun na minsan out of jealousy or comparison. Sabi nga po sa TikTok, comparison is a thief of joy. Na pag sinisimula mo i-compare yung sarili mo, diba, instead na parang nagiging masaya ka lang kung anong meron ka, ayun, ginagawa mo na po is yung ginagawa niya or kinukuha mo na meron siya. Kasi imbis na nakafocus ka sa kung anong meron ka, nakatingin ka sa kung anong wala ka. Kasi nga you're trying to compare na bakit siya may ganito. Pero kung titignan mo, blessed ka pa rin. Tama po. Di ba? Parang rin, kunyari, yung mga times na nagja-jump ka sa mga relationship dahil dahil lang sa rason na ayaw mong mapag-isa. Tama po. Di ba emotions din 'yun? Di ba Kasi real lonely. life, may mga ganun din yung ayoko mag-isa, hindi ako sanay mag-isa. Sige, siya na lang. Di ba? May mga ganun din eh. So basically, yun nga yung emotions masaya siya sa una. Pero yung cost nun, sa huli. Diba? May mga additionals pa ba kayo? Goods? Yun po parang sa relationship. Ending po feeling ko po, hindi naman po ginajudge lahat. Pero yung mga tao na, or parang sa akin din po na nag-end up din before sa mga magulong relationship. Dahil, yun nga po, loneliness lang. Di ba, may need ka lang. Or nakita mo yung circle mo, lahat sila may girlfriend, ikaw wala. Parang ganun po siya. And pressure po yun sa kanila. Tapos ang take mo naman, sige nga, mag-girlfriend na lang ako. And ending po nun, mali yung tao, nasisira mo yung buhay nung... That's right. Yung tao na ginulo mo, nasisira mo rin yung sarili. Yun po siya sa relationship. Mismo. Alam mo, punta tayo dyan saglit sa love kasi very relatable. Alam mo yung, lagi kong sinasabi sa mga tao na nagiging nakakasalamuha ko tapos nagiging close ko, is yung pag ikaw nag-enter ka ng relationship, bonus na lang na kung maging asawa mo yan. Bonus na lang yun kung maging asawa mo siya. Pero ang pinaka-goal mo, every time you are in a relationship, is just in case hindi kayo yung pinagtagpo. Pag umalis ka sa relationship na yun, ikaw yung dahilan kung bakit siya naging better person. Tama po. Diba? Hindi ikaw yung dahilan kung bakit nasira yung buhay niya. Diba? Kasi totoo yun eh. Kasi pagdating mo dyan sa relationship, who knows, diba? Ano ba mangyayari sa future tayo ba? Sige, paglalaban natin, pero may mga times na talagang hindi eh. Pero ang tanong, pag nawala ka dun sa relationship na yun, either ikaw yung lalaki or yung babae, isa ka ba sa factor kung bakit siya nag-improve? Diba? As a person. O ikaw yung dahilan kung bakit tuluyan nang nawasak yung buhay niya. Di ba? And most of the time, people who enters relationship using their emotions, impulse, these are people who destroy people. Di ba? Kasi bakit? Ano lang eh. Gusto ko lang to kasi tanggapin na natin, unfiltered, libog lang. Yan. Guilty mga lalaki dyan. Di ba? Guilty ka dyan. Tapos, nung nagawa mo na yung gusto mong gawin, nabuntis Sawa ka na. mo, goodbye.
It's not you, Diba? it's me. Goodbye. Study first ka Diba? na. Ang problema, study first muna ako, sabi ni mama. Di ba? Pero kung titignan mo, ikaw na lalaki, walang effect. Tama po. Di ba? Pero, yung Sa life- babae, Sa life ng babae. siya yung kawawa. Di ba? Kaya, meron akong mga inaalagaan ngayon na gano'n ng sitwasyon. Sabi ko, man up. Huwag mong iiwan. In the first place, maayos naman ang buhay niya until you came. Nananahimik nga, nag-aaral, tapos liligawan mo. Iikutin mo yung mundo. Di ba? Tapos, Papaikutin mo yung mundo mo sa kanya, tapos bigla mong iiwan. Di ba? Kaya yun, very, very important yung emotions. Proceed tayo sa next. Okay, patapos na tayo. Okay, we were not designed to ignore emotions, but to lead them. Di ba? Ang ganda ng insight. Sabi dito, God gave you emotions. Binigyan tayo ng emotions ng Lord. Not to follow. Ano dyan, ang analogy dyan. Alam mo yung pag nasa kotse ka, di ba may dashboard? Di ba yung dashboard may mga indicators? Let's say for example, pag low fuel ka na, di ba may indicator yun. Di ba pag medyo mainit yung temp, may indicator. Ang emotions parang ganun din. Yung emotions sa atin, sa buhay natin, these are just indicators. But they are not the drivers. Tama po. Di ba? Parang kunyari, pag galit ka, ibig sabihin, there's something wrong. Indicator yun na may mali. Kaya ka galit. Or pag malungkot ka, di ba? May malungkot ka, ibig sabihin, something is important. Kaya ka sad. Pero hindi mo ibibigay yung steering wheel dun sa emotion na yun. Tama. Di ba? Kasi pag binigay mo yun, delikado. Di ba? Kaya nga emotions, binibigay sa atin yan. It is a gift. And at the same time, dapat responsible tayo sa mga emotions natin. Di ba? Hindi yung porkit nagalit ka, ito agad yung gagawin mo. Hindi. Di ba? Mga indicators lang yan. Pero kailangan mo pa rin ng utak. Di ba? May mga inputs pa kayo regarding that? Ano po? Ako siguro parang i-relate ko lang yung sabi nila na wag kang gagawa ng decision kapag sobrang high ng emotions mo. Kasi later on, baka mag-regret ka lang. So parang kanina din sir nasabi, pag sobrang saya mo, napapao ka agad. Pag galit ka, nagde-decline ka kaagad. Pero dapat hindi. Dapat you have to pause and then think talaga. Kasi kapag emotional ka, parang sometimes hindi sa good thing na pupunta yung decision mo eh. So, dapat kapag emotional ka, you just breathe. Tapos, tsaka after nun, tsaka mag-decide ko ng gagawin mo. Huwag niyo po akong gayahin. Sa'yo, Bakat, let's say, pag galit ka tapos alam mong tama ka, meron ka bang yung mindset na, teka lang, pause mo na? Ganun kasi talaga ako. Parang nasanay na lang over time, over the years. Na kapag medyo high yung emotions, ganyan, yun nga, yung tatahimik lang ako. Pero minsan kasi natitake yung silence mo as parang hindi ka na, That's right. hindi ka, parang, Understood. bakit wala siyang pakialam? Bakit parang ganon? Bakit parang wala siyang, dito, parang hindi siya nakikinig or ganon. So, hindi ko siya ma-balance out like, paano ba mag-aano? So, still learning pa rin, pero tama pa rin naman siguro. Kasi it's working naman na kung kaya mo naman talagang tumahimik ka na lang. Kasi kung feeling ko na rin naman na kapag parang nag-die down na nga yung emotions, tas dun yun na parehong hinarap, I think mas magandang magiging nung communication. So yun, advice ko sa inyo guys. Ako, agree ako doon kasi siguro ang isa lang na magiging problema doon is pag naging silent ka, tapos hindi mo na i-communicate ng maayos kung ano yung naramdaman mo nung time na yun. Oo, kasi minsan talaga, parang ikikimkimin yun mo na na nga lang eh. siya. Kaya nga hindi ko rin siya kung paano ba lulugar. So help me God. Mismo. Kasi alam mo yung mga emotions na ganyan, yung pag naipon,
Kaya nga sinasabi nila, di ba yung babae, hindi lang hysterical, historical pa. Actually, nakadate talaga. Ewan ko kung ba't talaga ganun. Alam ko, date, oras, kung saan nangyari, ganun. Kaya kung ako lang, may maganda yung trait ni Miss Kat na tumahimik ka na lang. Pero pag nag-die down na lahat, make sure to communicate. Tama po. Di ba na, uy, grabe yung galit mo, ito yung naramdaman ko. May tinatawag sila nun, very ideal, sobrang ideal nito, yung law of cookie. Hindi ko kung alam niyo yun. Di ba yung cookie, Tinapay. may bread, may feel, tapos may bread ulit, di ba? Sabi nila yung law of cookie, let's say for example, magjowa tayo. Di ba? Tapos, inaway mo ako kasi may pinagseselosan ka. Di ba? So, talakan mo ako, bang. So, initially, pag lalaki ka, di ba, sabayan mo. Law of cookie, ba? Law of cookie, hayaan mo lang siya. Di ba? Ang tawag dito, hayaan mo lang siya na bumoses, magtalak. Pag nag-die down na lahat ng emotions, yun na yung time na i-apply mo do yung law of cookie. Number 1, yung cookie, first, affirmation, mahal kita. Tapos lagay mo yung palaman. Pero walang mangyayari sa atin pag selos ka ng selos. Tapos lagyan mo ulit ng bread. Pero kahit ano pa yan, mahal pa rin kita. Gusto kong ayusin. Pwede natin gawin yun. Advice, gagawin na. Di ba? So, very ideal. Kahit ako mismo, alam ko yan, pero hindi ko ma-apply. Ang hirap. Eh, paano yung asawang hindi nagsiselos? Wala na pakialam. Walang pake. Laging galit lang. Naging galit. Ayun, ganun din. Let's say, for Ganun din. example, lagi siyang galit. Di ba? Pag medyo nag-die down na, nag-uusap kayo, alam mo, babe, mahal na mahal kita. Pero yung galit mo, hindi makakatulong sa atin. Pero regardless, andito pa rin ako. Alam mo yun, yung nasabi mo yung palaman nang hindi kayo nagaganunan. Eh kung hindi nagbago. Ayun lang. Ikaw na yung problema talaga. Pag hindi nagbago, patay. Hindi makinig pa din. Oh, ikaw, CJ, meron ka bang insight? Doon po, tama nga po na hindi po siya dapat indicator, ay hindi po siya dapat yung mag-take nung steering wheel. Kasi siya po yung yung emotions mo na maging in control. Eh. Naging experience ko po sa first sa coaching, na nag-start po ako mag-coach. Oo. Sabi nga po nila, ang image mo as a coach is yung last coach mo. So yung last na coach ko po, si Coach Joel, galit, sigaw. Ganun po ako sa mga players ko nun na nakalimutan ko na instead na binibuild ko yung relationship sa amin as a team, ako pa po yung sumisira. Nananakit po ko. Diba? Yun po ako nung una eh. Diba? So, naisip ko po nun parang, oo nga, no? Ito yung mga argument or mga sinasabi ko na hinayaan ko yung emotions ko manalo. And pagdating ko po sa na-translate ko po siya sa relationship, tama nga po yung law of cookie. Parang, ang mindset ko naman po dun sa partner ko po ngayon, it's better to lose the argument than to lose the person. Parang ganun po eh. Kesa po panalo ka na, di ba, panalo ka sa argument natin. Lagi po iniisip yun eh. Oh, sige, tama ka, sige. Ganun po. Pero Parang ending Carlos naman- Agassi pala. Tama ako, tama kayo, mali ako. So minsan, kan po eh. And tama nga po na kailangan i-set mo yung emotions. Alam ko frustrated po pareho. Diba, merong offended, may ganyan. Tama. Pero pagdating sa relationship, kailangan talaga mag-compromise eh. Na, okay, hindi naman tayo magkalaban dito, dapat nga magkakampi tayo. So, ibigay niyo po minsan yung, kailangan po talaga minsan ibigay yung win, lalo sa babae. Tama? Oo, sabi nga nila, Tatlo ka na. sa relationship, ang talagang magpa-partner is yung dominant, tapos yung nag-agree lagi. Kasi hindi pwedeng laging pares na dominant, walang mangyayari. Hindi naman pares na, hindi rin naman pwedeng pares na lagi kayo nag-agree. Dapat meron talaga yung pinaka-compatible talaga is may dominant, may nag-agree. Kasi pag sabay kayong nagbibigayan ng emotions ng words, minsan nga po, wala na pong nakikinig eh. Diba, you listen to, you answer kasi ang sinasabi nilang sa'yo, uy, galit siya, tapos ikaw naman, sumasagot ka na lang din, pero hindi ka na nakikinig.
So, ganun po naging Tama. problema sa relationship lately. Parang yung kanta ni Asher, di ba? You hear me talking but don't hear what I said. Yes. Pakikanta, please. Pero totoo, di ba? Parang, yun nga din, try mo rin, ang hirap kasi talaga eh. Pero siguro ang pinaka-application points natin dito is, yun nga sabi dito, pause, Pause. process, and then pray. Before making a decision, pause ka muna, teka lang. Di ba? Teka lang. Tapos biglang mag-process ka. Process mo talaga. Wag naman yung parang pause lang, di ba? Yung pause lang, tas para ka lang dartboard. Di ba? Kasi ang problema nun, pag tumagal, tapos nag-burst, lahat ng nasa loob mo. In the abundance of the heart, the mouth speaks, di ba? Pag hindi na di-deal yung mga issues na ganyan. So yun, law of cookies. So sabi dito, delay the decision until you can think clearly again. Delay mo muna saglit. Sabi, wait lang. Delay ko muna yung decision ko. Whether it's gonna be a yes, a no, galit, sigaw. Delay mo muna ng onti. Huwag ka mag-oo agad pag excited ka. Promise. Huwag ka mag-promise. Di ba? Huwag ka mag-promise. Huwag ka mag-promise pag excited ka. Uy, promise, mamaalin kita. Thank you, sinagot mo ako. Hindi kita iiwan. Bak, alam mo ba yung sinasabi mo? Di ba? Tapos sabi din dito, don't say no when you're scared. Pag takot ka, wag ka mag-no agad. Let's say, may papagawa sa'yo something out of your comfort zone. Di ba? Wag ka mag-no agad. Tingnan mo muna. Teka lang. Oo nga, no. Teka, baka kaya ko nga. Process. And then pray about it bago ka mag-desisyon. Di ba? Don't say forever when you're in love. Huwag mong sabing forever agad. Pag in love ka, Promise. tingnan mo muna. Di ba? You pause. Teka lang. Di ba? Process and then pray. Don't say never when you're hurt. Maraming babae ngayon, I believe, and lalaki din, na nasaktan sa past relationships nila. And yung mga God-given person dumaan na sa buhay nila, ayaw nila dahil nasaktan. Pare-parehas lang kayo. Di ba? Last question natin is, last insight pala. Sabi dito, we often blame emotions after the damage is done. No, lahat tayo agree? Sabi dito, kung hindi lang ako nagpadala sa emosyon, sana. Diba? What if? What ifs? Sana. Kaya sabi dito, ang ganda ng insight ito, most of our regrets are not from what we didn't know, but from what we didn't control. Diba? Kaya nga maraming pagkakataon, say for example, opportunities. No, sabi dito, the job offer you decline out of fear. Diba? Sino dito yung gano'n? CJ, ikaw? Parang may previous experience po ako. Pero nagsa-start pa po ako mag-camp nun eh. Na bago po akong coach. Tapos hindi pa po masyado credible yung camp ko, tapos yung pangalan ko. Tapos nagkaroon po ako ng time na may nag-approach po sa akin nun sa Pound for Pound. Pound for pound. Si Sir Darius, na player po siya sa... MPBL na po siya ngayon eh. Anong pangalan? Sir Darius Estrella. Okay. MVP po siya ng JRU, Oh, wow. sa Rizal University. Dahil po sa insecurity ko sa sarili ko na, ay, hindi pa ata ako ready sa ganyang kalaking iti-train na parang dapat sa terms po ng mga coaches na big fish, big client, tinanggihan ko po dahil, yun nga po, insecure ako sa sarili ko. Nag-doubt po ako na, hindi ko ata kaya to. Or baka may masabi siya sa training program ko, ganun po siya. So ngayon, si Sir Darius, nag-move on siya sa buhay niya. Ako din, pero nag-start po ako dun sa ilalim Mismo mo. kasi tingnan mo yung mga sila Mavs Phenomenal, yung mga iba. Po. May mga tinitrain sila na nag-boom eh. Tapos ngayon yung ginagamit nilang advertisement nila, di ba? Yun po sana yung sa akin eh. Pero tama nga po, dahil po sa emotions or sa fear, nagduda po ako sa sarili ko na insecure ako na hindi ko pa kaya. Nawala po yung, na-miss ko po yung opportunity na binibigay sa akin. Sayang. Sayang. Mismo. Ikaw, Miss Kat? Yung mga opportunities na... Sa akin, Nadumaan. kasi, di ba may events, ako dati, before. Pwede ko ba i-plug? plug mo na. Procreate Events and Productions po. Paki-follow sa Facebook. Yun, no? Yun Diba? yung gamit dati. Yun yung dati. Procreate. Nag-start kasi siya sa church na event lang. Until ni-register namin for business, ganyan-ganyan.
Tapos, pumasok kami sa mga clients na malalaki like yung sa SM, Chongsan Bonanza, dance competitions, Oo. 'di ba inter-school yun, lahat ng schools dito sa Baguio, ganon. So, doon medyo na-reach naman na, pero eventually kasi, nag-die down siya kasi nga, nakikita mo na yung mga competition mo eh. Parang may fear kasi kung kaya ko bang ilaban to, Tama. 'di ba? Parang meron ba akong confidence na ano na para mas makita nilang mas magaling ka or kaya mo or pagtatawanan ka lang. Ganun. So, yun, namatay siya. Na-file ko siya for closure. Anong year mo siya ni-register for business? Niregister natin siya 2015. Tapos Grabe. around 2018-19, nag-declare na ako ng foreclosure. Kasi nga, parang natakot ako na kung meron pa ba akong makukuha clients or parang pagtatawanan nila, uy, wala naman ng client. Oo. Kasi hindi naman yun, sumasabay sa parang ganun. So eventually, nawala. So yun yung one of my regrets na nadala ko ng fear out of my emotions, ng doubt, ng takot, yun, nawala siya. And yun, sa jobs rin talaga, si Miss Zar din. Ikaw, Miss Zar, may mga ganun ka ba? Meron po. So, nagkaroon ng job offer sa akin sa Manila. Big agency siya. Tapos, since Manila siya, tapos nag-doubt ako kasi sa sarili ko. So, yun, insecurity din, tsaka fear na baka, galing lang naman ako sa probinsya, anong laban ko sa mga tigawan. Yung mga ganong feeling. So, sobrang grabing insecurity ko lang. Tinurn down ko yung job opportunity. Pero parang naisip ko, bakit ko naman ginawa yan? Napili nga ako eh. I mean, sila mismo na nagsabi na you're fit for the role. Tapos biglang ako, ay baka hindi ako fit. Parang, syunga ka girl. Parang ganun yung naisip ko sa sarili ko. So, yun yung pinaka-regret. Nag-regret talaga ako kasi pinairal ko yung insecurity ko tsaka fear ko. Na sana may nakuha ko yung magandang opportunity na yun. Yun po. Grabe, no? Nakita mo yung mga missed opportunities. Parang naisip ko nga tuloy na parang yung mga nami-miss out natin yung mga great things in life simply because we believed in a lie. No, na hindi mo kaya, hindi tatawanan ka na, ganito, ganyan. Di ba? Tapos, alam mo, bago tayo pumunta kay Sam, I think one of the places we don't want to be in is the land of regrets. Di ba? Ayaw mo dun sa lugar na yun kasi dun sa land of regrets, nandun lahat ng what if, what could have been, paano kaya kung ganito, paano kaya kung ganyan. Tapos sa problema, hindi mo na siya babalikan. Hanggang dun na lang siya. Unless you step into, parang sabi, you step out of your comfort zone again, tapos try again. Pero kung wala ka na sa point na yun, wala, hanggang sana na lang. Ikaw ba, Sam? Ako ang tagal ko nang gustong subukang mag-business, mag-invest sa kaso yun nga, takot, fear na baka malugi, baka pagtuwanan ka, ganyan-ganyan lang yung business mo, bakit wala kang yun, laging nagsisink in yun. Pag mag-decide na ako, papasok siya agad. May magiging customer ba ako dito, ganyan-ganyan. Talagang laging battle sa isip ko na hanggang ngayon ongoing pa rin. Grabe, no? Baka ito na yung panahon Para mag-start ka na. Tama. para magsimula ka. Ang unfiltered na ito ay ang sign. So, sabi nga nila, the worst thing that you can do is do nothing. Yeah. Di ba? Mas okay pang ginawa mo, tapos bumagsak ka. Sino na ba yun? Sino gumawa ng telescope? Si ano yun? Galileo. Telescope ba yun? Hindi ba? Sure siya. Kung yun. Hindi ko alam kung sino doon. Basta isang scientist. Ang dami niyang attempts doon sa discovery niya. Sabi niya parang 99 attempts bago niya na figure out yung telescope. Di ba? Tapos nung in-interview niya, ang perspective niya nung in-interview siya is nagpatuloy siya. Kasi every failure niya is a way for him to understand yung mga bagay na gagawin ko para hindi mag-work ang isang telescope. So meron akong 99 na mga experiments na nagpatunay sa akin na hindi ito yung paraan para gumawa ng telescope. So I have to keep on. Minsan po talaga mindset po, no? Mismo. Dito tama po yung sinabi ni Sam na yung battles, yung laban, nandito po lahat eh.
before lumaban sa outside factor, yung laban sa sarili mo talaga yung pinaka-importante. Ang exact word niya yata, I discovered 99 ways on... Ay, hindi. Light bulb pala. Sino sila? So, Thomas Edison. Thomas Edison pala. Sabi niya, I discovered 99 ways on how a light bulb will not work. Yun ang mindset niya. Di ba? Pero anyway, yun. Baka pwede pang mag-push. O ikaw, business. Si Miss Kat, Procreate. Malay mo, magkaroon ka ulit ng opportunities. Di ba? Hindi natin alam eh. Kasi opportunities will keep knocking. Like kung sinasabi when opportunity and readiness meets, great things happen. Kasi opportunity, walang question yan, darating yun. Pero pag dumating yun, ready ka ba? Di ba? So dapat i-ready mo na. Kunyari, business, magganda ka na. Tama. Kung yan step out of your Yes, comfort sir. zone. Sige. Nung nag-start ako dun sa Flexi, pina-plug ko na rin. Nung nag-start, actually, short lang po. Nag-start ako sa Flexi Meals na business ko po ngayon. Ang question ko po talaga, may bibili ba na ito? Hanggang sa, ang mindset ko po nun, hanggat merong isang naniniwala, which is si Kuya Kevin, na naniniwala. Meron yan, sabi ko. So, sunod-sunod na po siya. Kasi yung question ko po na may bibili ba na ito, ay meron na eh. Meron na si Kuya, so yun na po siya. And then, step out of, yun nga po, out of faith na lang po talaga na, sige, subukan po nga. And, ayun, buti na lang po. Thank you, Ma'am Zar. Mga ano to, mga na kami ni Sir Kems. mga valued clients. Tama po. Mismo. Alam mo, ang isang bagay lang naman kaya ayaw mong gawin yung isang bagay kasi unknown eh. Unfamiliar. Kumbaga bago siya, kaya hindi mo magawa eh. Mas wala Minsan- pong guarantee. mismo, walang guarantee. Pero yun talaga, risk eh. So anyway, sabi dito, ang ganda nitong insight na to, let's not pretend we don't know better. Wag na tayong mag-pretend na hindi natin kasi alam eh. May mga times, may mga decision tayo sa buhay natin na alam naman kasi natin talagang mali. Pero dahil nagpadala ka sa emosyon mo, you do it anyways. And then blame the emotions after. 'Di ba? Kaya nga kailangan natin mas maging wise eh. Eto, the emotion isn't the enemy, maturity is. 'Di ba? You can't remove emotions from your life, but you can grow in emotional discipline. 'Di ba? Ito mag-end na tayo. You don't have to obey every feeling. You don't have to follow every urge. You don't have to say everything you feel. Ang galing, 'di ba? Tama po. You don't have to obey every feeling. Hindi mo kailangan sundin lahat ng nararamdaman mo. Kung galit ka, hindi mo kailangan sundin lahat. Kung malungkot ka, hindi mo kailangan sundin yan. Kung takot ka, hindi mo kailangan sundin yan. Sabi dito, you don't have to follow every urge. Sam, kunyari gusto mo ng bagong bulong, bagong ganito. Di ba? Ako din, sinasabi ko sa sarili ko to. Bagong sasakyan na Wag naman. naman. Di ba? Yung urge mo na, shucks, ang ganda nung Bumero Max. Yan, Kuya. Ganda nung Superfly, ang ganda nung Grace. basta ang daming magaganda. Pero you don't have to follow your urge. You don't have to say everything you feel. Di ba sa relationships natin, ako, sinasabi ko rin sa sarili ko to. Kung may naramdaman ka, huwag mong sabihin agad. Di ba sabi natin kanina, pause, process, and then pray. Mature people don't let their feelings dictate their future. Ibang ginagawa nila, what do they do? They master their emotions because they know that every decision builds or breaks something. Noted. Diba? po. Noted. Ayan, so lahat po lang nakikinig, Tama. don't let temporary emotions make permanent decisions. Okay? So as we end, maraming salamat viewers. Sana meron tayong natutunan about emotions kasi I believe kami na nagsasalita dito sobrang tinamaan. Ayan. So ito, lastly, Proverbs 14. Ito, ang ganda nito. Proverbs 14:29. Sabi dito, whoever is patient has great understanding. But one who is quick-tempered displays folly. Okay, so ano ibig sabihin nito? Many of us make permanent choices in a temporary emotional storm. Diba? Yung nag-quit ka dahil sa pride. You walked away from something because of out of offense.
you said something to your spouse, sa mga girlfriend, boyfriend mo, that broke trust because you wanted to win an argument. Diba? Pero yung Bible, ang tawag niya doon is foolish. Wisdom waits, emotions rush. Wisdom words. So, ayaw natin yun. Alright? Tama. Goods. Wisdom waits. Wisdom waits, Wisdom waits. emotions rush. So again, thank you so much, guys. Follow us for more episodes. See you again on the next one.